Nitong mga nakaraang ilang araw lang, dalawang issue yung at statement na pinakawalaan nitong si Congressman Pulong Duterte ng Davao City. Una, tawagin na lang daw siyang Pulong, huwag ng congressman dahil nakakahiya daw ang pagiging congressman. Parang kanyang gustong palabasin, ikinahihiya na daw niya ang kongreso dahil siguro sa kung ano-anong mga isyong korupsyon at kung ano-ano. Ikinahihiya niya. Tawagin na lang daw siyang si Pulong. Akala mo naman, nung siya ay sila ang nasa kapangyarihan at ang kanyang ama ay nasa Pangulo, si Digong Duterte, akala mo naman matino yung Kongreso. Nag-away-away nga sa Kongres, di ba? Kinudit na nga ninyo yung kababayan na si Pagtalion Alvarez bilang speaker, inagaw ni Gloria Macapagal Arroyo at ang grupo nyo. Yung korupsyon, kung saan nasasangkot at sinasangkot ang dating chairman ng Committee on Operation na malapit kay Pulong Duterte, na ngayon ay congressman ng Mountain Province na si Eric Yap, sinasangkot din sa katiwalian. Ito'y dahil dun sa mga nakaraan na kanyang koneksyon. Malapit po si Eric Yap dyan kay Pulong Duterte noong araw. Napaka-influensya ni Pulong Duterte nung siya ay Deputy Speaker during Duterte administration. Tapos ngayon sabi niya tawagin na lang daw siyang Pulong, huwag ng congressman dahil kaya-hiya na daw ang kongreso. Grabe ano? Di ba dapat ng ganyan dinidisplay na ng kongreso? Kawalan ng respeto sa institusyon at kawalan ng respeto sa kanyang kasamahan. Ibang klase talaga itong mga Duterte, ano? Kung magsalita sila, akala mo napakagagaling. Ito pa yung isa. Parang banta. Lahat daw ng mga sumisira sa kanila ay kanilang pananagutin pag sila'y nakabalik sa kapangyarihan. Pagka ganyan na ang plano, bakit naman kailangan ibalik? So kung ganyan ang mga plano, yun yung sinabi rin ni Basti Duterte nung araw Kapag dumating ang panahon na sila'y nakabalik, pananagutin nila ang mga sumira sa kanila. O di pagbabanta. Yun ba yung agenda nyo? Gusto nyo makabalik sa gobyerno para inyong balikan ang mga sa tingin ninyo kalaban nyo sa politika? Yun ba yung solusyon sa kahirapan ng mga Pilipino? Yun ba ang solusyon para sa isang matatag na gobyerno? Hindi. Yan ay paghihiganti. Yan ay hindi para sa bayan. Pang sarili yan. Kakaiba talaga, Ibang klase si Pulong, O yung mga Duterte, bakit kaya sila ganun? Feeling na sila ay matatapang. Feeling na sila ay napakalinis. Mga balat sibuyas. Pag kayo'y nasa gobyerno, subject for criticism talaga kayo. Oposisyon o maka-administrasyon o anumang posisyon sa pamahalaan, elected, appointed o career official kayo o anuman, kayo ay subject for criticism ng mamamayang Pilipino kasi kayo ay public servant. Kayo ay pinapasweldo ng taong bayan. Kung kayo'y pikon o ayaw nyo kayong mapag-usapan at ayaw kayong masali sa mga kritisismo, huwag kayong pumasok sa gobyerno. Mamuhay kayo sa pribadong sektor. Wala kaming pakialam sa inyo kung nasa pribadong sektor kayo. Pero kung kayo nasa gobyerno, kahit anong posisyon, from local to national, normal lang kayo na subject for criticism. Wake up call ang mga issue para sa inyo. Ang pagbabanta, paghihiganti, yan ay trabaho ng mga pikon na walang karapatan sa pamahalaan kung mananatili kayong ganyan. Ang paghihiganti at pagbabanta ay hindi para sa bayan. Yan ay para sa posibleng masamang epekto. Kayabangan, pananakot, hindi good governance yan. Kaya mga Pilipino, alam na ninyo ang gagawin nyo sa darating na mga eleksyon. Okay? Any comment? Malaya po kayo. Samantala, eto, talagang tumitindi. Parang nagpipersonalan na. Si Senador Lacson at Amy Marcos. Si Senador Lacson nananahimik, ito si Amy ang maingay.
Di ba? Kasi yung ba namang akusahan mo, Aimee, na ginigipit ang oposisyon, yung mga pro-Duterte raw ay hindi binibigyan ng mahabang oras ng Blue Ribbon Committee sa hearing, parang dating bias, pagpabor daw sa administrasyon, pinagtatanggol ng komite, pero pagkada oposisyon, ginigipit sila. Bay, napaka-unfair nun. Napakasamang akusasyon nun sa kapwa senador. Wala yung parliamentary courtesy. Kaya tuloy, sabi ni Lacson, sandali. Hindi ka nga nag-a-attend ng hearing eh. Nagreklamo ka. At hindi naman totoo na ginigipit kayo. Malaya kayong magtanong kahit sino. Kahit si Marcoleta nanggugulo doon sa hearing, di ba? Kaya pala, pikon at pikon ang Ilocanang si Aimee kay Ping Lacson. Dahil nasilip pala ni Ping Lacson na di umano merong 2.5 billion na allocable o insertion si Aimee para sa mga local project daw doon sa 2025 budget. Nasilip ni Ping Lacson yan doon sa kanyang mga nakuhang record sa DPWS. Malamang yun ang kinagagalit ni Aimee. Nasilip. Wala tayong magagawa. Anti-corruption si Ping Lacson from day one. Yan ang kanyang character eh. Yan ang kanyang identity. Talagang ayaw niya ng corruption. Ay si Aimee nagmamalinis. Yung pala meron din siyang allocable 2.5 billion. Laki no? So hindi totoo na ginigipit ni Ping Lacson ang mga oposisyon. Pinapayagan sila sa mga hearing at magtanong sila. May limit, lahat naman sila may limit ng 5 minutes, 3 minutes sa pagtatanong. Si Aimee Marcos na hindi naman umaattend ng hearing ng Blue Ribbon Committee, siya pa yung nagrereklamo. At sa media pa siya nagreklamo. So paninira sa mga kasamahan. Mahilig si Aimee kasi ganyan eh. Interview, pakyot sa interview, press release, batikos ng batikos, pero wala naman dokumento. Puro paninira lang. Yan ang style ni Aimee. Bagay, wala tayong aasahan dyan. Yung kanyang kapatid niya, siniraan eh. Si Pangulong Marcos eh. Yung kanyang pamilya, winasak niya. Sino pa bang hindi wawasakin niya? Yan ang inyong senador na ginawa na nakaraang eleksyon. Winasak kayong pamilya, kaya kahit sino wawasakin yan. Kasi Duterte siya. Sinabi naman yan, Duterte siya. Kaya nga nakakapanlumo na itong ating mga politiko. Nanumpa sila sa saligang batas na kailang tutuparin ang lahat ng alituntunin ng batas. Pero pagkatapos panumpa, ang kailang ginagawa ay maglingkod sa mga Duterte. Ipagtanggol sa mga Duterte. Saka nakakita ng ganong mga elected official? Ay mga taong bayan na nagpapasweldo sa inyo. Mabuti sana kung Duterte nagpapasweldo sa inyo. Hindi naman eh. Taong bayan na nagpapasweldo sa inyo. Lahat ng gastos nyo, taong bayan, pera ng mamamayang Pilipino. Tapos Duterte lang ang inyong pinaglilingkuran. Di ba? Ganyang kasama, ganyang kadumi yung ating mga politiko. Hindi ko man lahat. Sobrang kakapal ng mukha niya.